Good morning. Ngayon po ang inauguration dito sa Maria Paz, Mendoza, Tuazon sa Senior Citizen Park at saka Pet Park saka mga senior natin. Ayan. So nandito si Konsehal Elmer Par and ayan, waiting pa tayo sa ating Yorme, August 13, 2026. Napakagandang park dito sa District 6. Ayan. Tanungin natin si Konsehal Elmer Par. Morning! Ito, pakita lang natin yung mga sobrang ganda. Ito, nag-ayos pa sila dito while waiting po sa ating mahal na mayor, and mamaya nandyan na po ang ating Mayor Isko Moreno. Pakita ko lang sa inyo, napakaganda ngayon dito yan sa sa District 6, kaya welcome po kayo sa Maynila. And mamaya andito na ang ating Yorme and Vice Chief, kasama natin mamaya. Sobrang ganda naman talaga ng ating parke dito sa District 6. So sa pagkakaalam ko, ito yung dating tambakan ng basura, pero ngayon heto na siya. Napakaganda.
Eh, ay abi. National sa mga... Sabi muna kayo. Sige. Ganun pala dapat. Yun o. Kailangan tatama dito? Tingnan ako. Shoot ma. Ah. Naman eh. Residents of Pandacan at syempre sa ating mga kapwa Manileño, higit sa ating mga senior citizens, welcome po sa inyong lahat. Today is another special day for the city of Manila as we officially open a new space dedicated to wellness, recreation, companionship, and community. Hindi lamang po ito ordinaryong parke. Ang Senior Citizens Park and Pet Park dito po sa Plaza Azul ay isang lugar kung saan ang ating mga mahal na lolo at lola ay maaaring mag-relax, mag-exercise, makipagkwentuhan at mag-enjoy habang mayroon ding safe and welcoming space para sa ating mga fur babies at kanilang fur parents. Kaya naman ngayong umaga, sama-sama nating ipagdiwang ang panibagong proyektong para sa mas masaya at mas healthy na lungsod ng Maynila. May I request everyone to please stand up for the singing of the Philippine National Anthem. Maaari po ba akong maka-request ng isang malakas na palakpakan dyan? Salamat po. Bago po tayo magpatuloy, nais ko lamang pong i-acknowledge ang presensya ng mga taong siyang naging dahilan upang maging posible ang ating okasyon ngayong umaga. Siyempre po ang ating nag-iisang Yorme, Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso. Vice Mayor Angela Lane G. Atienza. Kasama rin po natin ang ating chairperson ng Metropolitan Manila Development Authority, Attorney Romando Artes. We also have the Secretary of the Department of Budget and Management, Mr. Kim Robert C. De Leon.
Dr. Jeffrey Fernandez Salazar. They are the descendants of Dr. Maria Paz Mendoza Guazon. Yun pong monumento po na nasa gitna. Kasama din po natin ngayong umaga ang ating mga lingkod bayan na patuloy na isinusulong ang redevelopment program sa ating distrito, ang ating mga minamahal na konsehal. Kasama po natin Councilor Lou Veloso, Councilor Elmer Parr, Councilor Doc Mercado, Councilor Christian Uy, and Councilor Voltaire Castañeda. At sa ating mga department heads and Manila City Hall employees. Kasama rin po natin ang ating mga barangay officials mula sa Zone 90 hanggang Zone 95. Palakpakan po ninyo ang inyong mga sarili. At ang ating mga senior citizen ng Pandacan. Maraming salamat po. And to officially welcome everyone this morning, we have a leader who continues to support programs and initiatives para sa kapakanan at ikauunlad ng bawat Manilenyo. Ladies and gentlemen, let us give a warm applause to our Vice Mayor of the City of Manila, Honorable Angela Ley Chi Atienza. Hello. Magandang umaga sa inyong lahat. Maganda ba ang umaga ninyo? Feel ko rin na maganda ang umaga ninyo dahil ako rin mismo nagulat sa development na nangyari ngayong umaga. But before anything else, I would like to greet our dear beloved Mayor, Yorme Isko Moreno Dumagoso. Palakpakan po natin siya dahil kung wala po siya, wala pong Pet Park ngayon at Senior Citizen Park ngayon. And of course, dahil kasama natin ang ating magaling na kaibigan, ang MMDA Chairperson, si Attorney Artes. Palakpakan din po natin siya. And of course, si Secretary Kim ng DBM who made this possible para mangyari ito sa ating lungsod ngayon. At ang lahat ng mga kasama nating konsihal, department heads, ang magagaling na mga chairman na narito ngayon, ang mga senior citizens, at isasama ko na rin ang mga aso na nandito ngayon dahil ang aking aso po na si Lily ay nandyan din at masayang masaya. But you know, if there's anything I'd like to share with all of you, during the campaign, nung dinaanan po namin ni Yorme ang area ito, ang sabi niya sa akin, nalulungkot siya dahil for so long, for so many years, napabayaan po ang area ito. At sabi niya, balang araw, pag tayo ay makaupo, sisiguraduhin ko na mapapakinabangan ito ng aming mga lolo at lola. And true enough, a year after, narito na po ang inyong park. Alam niyo, isang regalo po to ng city government sa inyo para ipakita kung gaano kayo kaimportante sa amin. Para ipakita na mga simpleng lugar, simpleng bagay, kayang pagandahin ng ating alkalde para mapakinabangan ninyo. And not only that, dahil importante para sa kanya ang safe space kung saan kayo maaring huminga kapag marami na kayo iniinda sa buhay, space na kung saan mararamdaman nyo na ito'y inayos at pinaganda talaga para sa inyo. Hindi ko nahahabaan ito dahil ang masasabi ko lang, the vision of our mayor is truly remarkable. Dahil for him, ang importante sa bawat area, bawat sulok ng ating lungsod, maibigay muli sa mga Manilenyo. And with that, I really can say we have the best mayor here in the city of Manila. And not only that, he always says that collaborative effort can actually make a lot of difference. And this project, in collaboration with the national government and the local government, makikita talaga natin na pag lahat nagtulong-tulong, nagsusuportahan, maganda ang nangyayari sa isang lungsod. Kaya, palakpakan natin ang ating alkalde. Although mamaya pa siya magsasalita, pero I'd like to welcome you all to the newly built Senior Citizen and Pet Park dito sa Pandacan. Maraming salamat sa inyo. And again, Manila, God first. Maraming salamat po, Vice Mayor Chi Atienza, for that warm and meaningful welcome. We now proceed to the messages from our distinguished guests. Our first speaker is a dedicated public servant
who plays an important role in addressing the needs and continuing development of Metro Manila. Mga kaibigan, please join me in welcoming the chairperson of the Metropolitan Manila Development Authority or MMDA, Attorney Romando Artes. Kay Yorme, kay Sec Kim De Leon ng DBM, Vice, sa relatives po ni Dr. Guason, mga officials po ng City of Manila at sa mga barangay officials, residents ng lugar na ito, particularly mga senior citizens. Hindi pa po ako senior, wala pa po akong rayuma, pilay lang po ako dahil na-injure po ako kahapon sa paglalaro ng badminton. Akala ko nga po hindi ako makakapunta ngayon pero sinikap ko po dahil alam ko importante itong okasyon na ito. Dahil kung inyo matatandaan, 5 months or 6 months ago, naandito rin po kami ni Mayor, ni Vice, at probably marami sa inyo ang naandito. At nasaksihan nyo yung ipinangako namin ni Yorme na in 6 months time, tatapusin po namin itong regalo namin sa inyo. At eto na po nga, tapos na po yung senior citizens park and pet park po dito sa inyong lugar. Siguro i-emphasize ko lang po at pasasalamatan muna yung mga tao na nagtulong-tulong para maisakuptuparan po itong proyekto ito. Ang pondo pong ginamit para maipa-explain ito ay bigay po ng Department of Budget and Management sa pangunguna ni Sec Kim De Leon. Palakpakan po natin ang DBM na ibinigay naman po sa City of Manila. At sa amin po makikipag-ugnayan kay Mayor Isko, nag-request po siya na dagdagan ito yung pondo pong natanggap nila sa DBM na iyan po naman ay tinumbasan natin na ganoon din halos na halaga para po magawa dahil napakalaki po nitong lugar na to, halos 1 hektarya po. Kung inyo matatandaan, ito po ay parang ginagawa lamang parking yan eh, malikabok, puro debris lang, batuhan. Ngayon po, maipagmalaki natin na pasyalan, maliwalas, maganda. At yan po ay dahil sa pagtutulungan ng national government at ng local government. So, maipakita po natin na kung isa-set aside natin ang politics, may magaganda po tayong bagay na pwedeng gawin, pwedeng pagtulungan, regardless of political affiliation. So, kay Yorme, kay Vice, sa opisyalis po ng City of Manila, kami po sa national government, sa pangunguna ng MMDA, at sa tulong po ng iba pang ahensya tulad ng Department of Budget and Management, ay asahan nyo na magdi-deliver pa po ng tulong, serbisyo para po sa City of Manila at sa buong Metro Manila. Magandang umaga po at magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po, Attorney Artes, for your meaningful message and for your continued partnership and support to the City of Manila. For our next message, we are privileged to have with us another distinguished official from our national government. Please join me in welcoming the Secretary of the Department of Budget and Management, Mr. Kim Robert C. De Leon. Salamat. Magandang umaga po of course sa ating Yorme ng lungsod ng Maynila, Vice Mayor Chi, sa ating mga konsehal at iba pang mga opisyal, Chair Artes of MMDA, of course to the family of Dr. Guason, sa lahat po ng mga Manileño, magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nagagalak at nakikiisa po sa katuwaan ng ating mga kasamang Manileño po dito ngayong umaga habang ating pasisinayaan o pinasinayaan po itong Senior Citizens Park and Pet Park na nabanggit nga po kanina ay bunga
ng pagtutulungan ng national government at ng ating lokal na pamahalaan. Yung pong nabanggit po na pondo na nanggaling sa DBM ay actually sa ilalim po ng Local Government Support Fund, particularly po sa Green program. At natutuwa po tayo na ito pong ating park ay isang showcase, patunay na kapag ang national government at ang local government ay tunay na nagtutulungan, tayo po ay makagagawa. Makagagawa po tayo ng mga meaningful programs and projects para sa ating mga kababayan. At ganoon din po ang direksyon sa atin ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kaya ngayong taon, patuloy niya pong pinalakas ang Local Government Support Fund upang makatulong sa ating mga kababayan. Kaya po ngayong taon, ang ating slogan para sa LGSF, bawat bayan makikinabang. At bukod po dito sa ating Pack and Park na pinasinayaan ngayon, I believe patuloy din po ang suportang ibinibigay at inihahatid ng ating pamahalaang nasyonal sa ating local government. Kabilang na po ang City of Manila. Kung matatandaan ko po, isa rin po ang City of Manila sa pinakauna at pinakamabilis na nag-implement ng libreng bigas ng ating Pangulo sa ilalim ng bawat bayan makikinabang. Kaya po tayo ay nagpapasalamat of course sa leadership ni Yorme Isko Moreno, sa lahat po ng membro ng City Council headed by Vice Mayor Chi, sa inyo pong mabilis na pagkilos dito po sa City of Manila. Hindi ko na po babanggitin yung isa pang napondohan ng LGSF kasi alam ko pong may nakapila pa sa akin si Yorme, na ginagawan po natin ng paraan dahil alam po natin na kapag sa City of Manila natin ibabahagi ang ating pondo mula sa national government, natitiyak po natin na ito ay matatapos ng mabilis, ng maayos at kapakipakinabang sa ating mga kapwa Manileño. Kaya po palakpakan po muli natin ang leadership ng City of Manila. Of course, we thank our colleagues from the MMDA for providing counterpart funds for this. Ito po ay malinaw na patunay sa ating mga LGUs nationwide na walang imposible. Basta po meron tayong vision na gusto po nating magawa under a visionary leadership of our local leaders, kaya po nating lahat gawin para sa ating mga mamamayan. Kaya po mabuhay po ang lungsod ng Maynila, mabuhay po ang bagong Pilipinas. Maraming at sa pagkakataon pong ito ay ibibigay ko na po sa inyo ang taong patuloy na nagsusulong ng mga programang nakatuon sa pangangailangan ng bawat batang Maynila mula bata hanggang senior citizen. Ang ating butihing punong lungsod, kagalang-galang Francisco Isko Moreno Domagoso. Upo kayo sa aking mga minamahal, spoiled. Special na love ko yan. Mga lolo't lola ko, mga senior citizen, good morning. Hi. Hello. Oh, excited ako para sa inyo. Kanina, may napansin kami ni Chairman. Meron na kagad na kinabang sa senior citizen natin. May naglalakad doon na isa, ligtas, maayos, na siguro nag-exercise. So just imagine that this place can bring to the community. Sa ating mga barangay chairman, kagawad, secretary treasurer, XO, hi! Hello! Okay, kayong mga taga-Pandakan, hinihikayat ko ang mga barangay official na magkaisa at ito ang sentro ng inyong pagkakaisa bilang komunidad sa Pandakan na ikusa ninyo among yourselves as barangay na napapalibutan ito o umiikot sa park na to na bantayan, ipagmalasakit, panatiling malinis. At yung gagawin ninyo ay kalinsabay naman, patuloy na mamumuhunan ang lungsod ng Maynila sa parking ito sa pagbibigay ng seguridad.
Kaya napansin nyo, sa akin nakakita, Pet Park, Senior Citizen Park, may gwardiya pa. Kasi sayang. Bakit sayang? As you heard, Secretary Kim said a few minutes ago, may binibigay silang pera sa mga lokal na pamahalaan. At bawat isang yun ay tumutugon sa partikular na menu. Marami po yan, vertical development or horizontal development. Maaaring electrification, farm to market road, and so on and so forth. Meron din silang green program. At ang Maynila ay isa sa nagtamasa ng programang ipinatutupad ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. At yan, marami dyan, tinamaan natin. Huwag kayong mag-alala, kahit wala tayong pera, manghihimod ako na manghihimod ng may wepax sa may wepax. Basta kapakinabangan nyo lang. I don't mind. Hindi ko naman pinanghihingi ang sarili ko, kayo naman. Now, here we are in a green program. Nung nabigyan tayo, totoo rin yung sinabi ni Chairman Artes. Nung dumating yung tsape, tukod, awang-awa na ako sa Pandakan. Araw-araw na lang, para kayong may pabrika ng Natasha dito. Chinchansu. Lagi kami press powder. Sa Alikabok, ito yung nagdudulot ng panganib sa kalusugan, hindi lang ng mga senior citizen, but ng buong komunidad. Nakita niyo mga bahay na yan? Nag-abo na yan ang kulay niyan. Dati mapusyaw, naging gray. Because this is a barren land, non-performing asset, and it's very dangerous to any members of the community and to those who will pass by. That we can bring danger also yung ating mga motorista. Kaya nag-usap kami ni Chair, sabi ko, pare, baka may sobra ka pa dyan. Binigyan naman kami ng DBM, ng Office of the President. Kaya lang, total, minsanin lang natin gagawin, itodo, pati patot pananggulo na. Kasi sayang naman, ang hirap makaharbat ng resources because huwag niyong isipin na special tayo sa Maynila. Marami rin nangangailangan na local government sa buong bansa. Kaya lang, kanya-kanyang abilidad. Naswertihan lang natin. Salamat kay Kim, ang ating sekretaryo ng DBM, palakpakan natin. So going back to the chair, Chairman, sabi niya, pare, padala mo sa akin yung pera na binigay sa'yo, tatapatan ko. Totoo po yun, yung sinasabi ni Chairman. Nag-appropriate si Chairman para sa lungsod ng Maynila, lalong-lalo na sa Pandakan. Yan ang istorya, ang punot-dulo ng kwentong ito, kung saan ang national government, local government, national agency, local government department nagtulungan ang nakinabang bawat mamamayan ng Pandakan. Mga lolo't lola ko, maswerte ngayon, medyo malamig ang panahon, pero darating ang Abril, darating ang Mayo, Marso, nuknuk ka ng init. Huwag kayong mag-alala, air condition yung citadel ninyo. Pwede nang maglaping-laping. Malamang yung mga senior na single dito, madodobol. Kasi kahit gabi, magagamit ito ng mga taga-Pandakan. Maliwanag, maliwalas, ligtas. At aalagaan ninyo yung mga bambu natin dahil yan ang magbibigay ng sariwang hangin sa pagitan ng usok ng sasakyan. Kaya kung makikita nyo yung disinit, pinalibutan niya ng halaman
para lagi kayong fresh. Hindi yung pag-uwi mo, puro usok at you're always fresh. But I cannot do this alone. I would like to recognize also our Vice Mayor, Vice Mayor Chi Atienza. Mga kusyal natin, tayo nga kayo. Itong 5 natin kusyal. Ayan. Si Elmer, yung aso niya unang-unang tumira dito. Ayan mga kusyal natin, palakpakan natin sila. At ang pinakamaganda sa Pandakan, ang presidente o ang pinuno ng ating Senior Citizens Affairs, Beth Rivera. Masipag yan. Nako, sa totoo lang, I'm really proud of her. Naidudugtong niya yung gusto kong iparamdam sa aking mga minamahal na lolo't lola. Okay? And also, I would like to special mention din, Robinson Land. Palakpakan natin ng Robinson. Nag-donate sila. Lakasan nyo! Ulitin ko, nag-donate sila. Nag-donate sila. Alam mo, aambon mamaya. Gusto ko yung mga nag-donate na babasa. Para dumarami. I'm really happy that a lot of people, corporation and individual, is been helping the city of Manila. The same thing with President Bongbong Marcos. Despite of our political indifferences, I mean, politically speaking, nagkalabang kami, magkaiba kami ng partido, pagtitingnan mo, politically different. But, isinantabi niya yon, isinantabi ko yon, o nagtulungan, siya binoto na presidente, ako na may ibinalik yung mayor, may obligasyon sa Maynila, nagsama, nag-usap, nakinabang, taong bayan. At masaya rin ako for so long na nadugyot, napabayaan na yung isa sa ating mga kinikilalang mabuting Pilipino. Ayan, nandito ang pamilya Guazon. Ayan, palakpakan natin sila. Maayos na, sir. Sa mga mahilig sa aso, o pet lover, pusa, aso, ay welcome po kayo sa Maynila. Dati tao lang ang welcome. O ngayon pati hayop. Because this is a very unique concept of local government and national government. Create an open green space for human and for our pets. Makikita natin talaga pong may mabuting resulta kapag ang mga leader sa bansa nag-uusap, nagpapanagpo, may pinagpapanagpuan, kahit ano pa man, kailangan laging may common ground. At ano yun? Tao, mamamayan. Kaya hindi man sa wala man siya ngayon, eh ako'y talaga on behalf of the people of Manila, thank you very much President Bongbong Marcos Jr. Maraming salamat sa kanya. At least pagdaan niya dito, yung itim niya sakyan hindi na magiging puti. Muli, mga nanay, tatay ko, para sa inyo ito, alagaan nyo ha. Pag malasakitan ninyo. Today, this will be yours. Enjoy it. To the neighborhood surrounding the area, I'm happy for you. Hindi na kayo magpipis-pis ng mga bintana. Magpapagpag ng mga kortina dahil punong-puno ng alikabok. Ngayon, unti-unti mararanasan nyo na. Bumalik ang sariwang hangin dito sa Nagtahan Interlink. New space, open green space,
can be utilized by anybody, especially special mention lang for the senior citizen. We, the Department of Budget, the Office of the President, the Metro Manila Development Authority, and the City Government of Manila, we offer this to you today. Para sa inyo po ito, mga minamahal kong taga-lungsod ng Maynila. Magandang araw at pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Manila! God first. Thank you. Maraming salamat po. Muli po, palakpakan po natin ang ating minamahal na alkalde, Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso.